Pagsapit ng alas 12, kanya-kanyang buhat ng upuan ang higit 30 bata. Magbukas muna ng kamay. Sila ang mga undernourished na mga estudyante dito sa paaralan. Anay daw, anay. Para mapabuti ang kanilang kalusugan, kasama sila sa feeding program ng eskwelahan. Nilagang baboy at kanin ang pagkain nila ngayong araw. Malaking tulong ang feeding program para sa mga batang kumakalam ang sikmura. Ilan sa kanila pumapasok daw nang walang laman ng tiyan. John Michael. Ang problema, may mga pagkakataon daw na kinakapos ang budget para sa feeding program. Sa feeding program, sir, nag-aabono rin ba kayo? Yes, ma'am. Limbawa yung bigas, para dalhin siya dito, magbibigay ka ng pamasahe. Tapos yung pamasahe na nandun sa program ng DepEd or yung work plan na sinabit mo sa feeding, konti lang, 100 pesos lang. Pero yung actual na bayad, is magkano? 150 to 200. So yung diferensya nun, kayo na ang Ako na, kasi, naglalabas. oo. Madalas na ngang mag-abono ang kanilang hardship allowance na ibinibigay para sa mga gurong nagtuturo sa mga pinakamalayo at peligrosong lugar sa bansa, hindi pa raw nila natatanggap. Bali, 15% po siya sa sahod namin, isang buwan. Bali monthly is 3,000. 3,000. Balita ko, wala pa daw ngayong taon. Yes, ma'am. Simula January, wala pa daw. Hanggang March po. So, hindi pa dumadating until now. Yung hardship allowance kasi po, dapat yun sana para rin dun sa gagamitin yung pamasahe. Sana, no? Yung sa habal-habal ninyo na 2,000 pesos a month, para po sa ganun. Pero wala pa kayong natatanggap. Wala pa, ma'am. Dahil hindi sapat ang sahod, napipilitan daw silang mangutang, mapunan lang ang pangangailangan nila at kanilang mga estudyante. Honestly, nangungutang talaga. Pag wala. Bakit? Ba't kailangan mangutang, ma? Yung pangangailangan namin, hindi lang naman sa school, pati din sa transportation, pati din sa bahay. Sa kabila ng mga kakulangan, hindi raw nila susukuan ang pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral. Talagang you love teaching. Yes, ma'am. Siguro para sa akin, it's my passion. Kasi pag hindi ko yan gusto, mag-quit na talaga. Pangarap ko na makita sila someday na nakapagtapos, ganon. Tapos makita ko sila na, nakakatulong na sila sa family nila. Gusto namin po na kahit ilan lang sa kanila maging teacher dito. Kasi kung taga dito na, hindi na maglalakad. So, sila na lang bali dito. Sabi naman ng mga parents, ma'am, kasi mahirap yung buhay. Hindi namin kaya magpaaral. Kaya kahit na gusto namin makatapos sila, hindi sila nakakapagtapos. Pero ang estudyante ni Teacher Oliver sa grade 6 na si April Milyarada, desididong makapagtapos ng pag-aaral. Second honor sa klase si April. Bakit gusto mo may matutunan ka? Para may turo ko rin pag maging teacher na ako. Sino yung nag-inspire sa'yo? Sila, sir. Saan mo gustong magturo pagka maging teacher ka? Dito. Pagkatapos ng kanyang klase, sinamahan namin si April pauwi sa kanilang bahay. Dito ipinakita pa niya sa amin ang mga medalyang naipon niya. Yung kinder ako, top 1 ko. Tsaka ng grade 1, top 1 din ako. Ng grade 2, top 1. Yung grade 3, top 1 rin. Yung grade 4, top 1. Yung grade 5, top 2. Bunso si April sa 3 magkakapatid, ang 2 pa niyang kapatid hindi nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagtatrabaho sa ibang lugar ang kanyang tatay at 2 kapatid, sila lang ng kanyang nanay Evelyn ang naiiwan sa bahay.
nalaman naming may matinding pagsubok na pinagdaraanan si Ina April. Mahigit 3 taon nang hindi nakakalakad si Aling Evelyn dahil sa hindi pa malamang sakit. Namamanhid lang yung mga paa ko. Hindi ko na nahahakbang yung mga paa ko nga kasi manhid na manhid talaga. Wala akong nararamdaman. Hindi pa ho kayo nagpapacheck up sa... Opo. Wala kaming pera eh. Saka mahirap pag punta doon kasi hindi naman ako nakakalakad. mahirap po yung daan. Oo, Hindi talagang basta-basta. mahirap. Hindi basta-basta. Kasi yung asawa ko, minsan may trabaho, minsan wala. Dahil sa kanyang kondisyon, si April ang kanyang nagsisilbing paa at kamay sa bahay. Siya lang yung gumagawa dito lahat eh. Bago pumasok, siya muna nag-aano sa akin, nag-aasikaso. Siya nagsasain, lahat-lahat ng gawain dito sa bahay namin. Ano ho ba pangarap niyo para sa kanya? Makakapagtapos ng pag-aaral para makakaano siya, maganda ang buhay niya. Saan ba yung high school? Malayo. Malayong lakad ba to? Katulad ba nung nilakad namin kanina? Mas malayo pa dun. For the performance, you have 100%. As a grade 6 teacher, after ng graduation, napag-isip-isip ko, sino kaya sa mga grade 6 na ito yung mag-proceed sa high school? Taking into consideration po yung distansya ng high school, yung eskwelahan mula dito sa kanila, tapos yung economic status ng pamilya nila. Sabi ko, ano lang kayo mangyayari sa mga batang ko kung hindi sila makakapag-aral ng high school? Parang nakakaawa naman. Tapos dito, konti lang yung nakakagraduate ng college. Sa isang taon, isa lang yata, 2. Malaking tulong sana kung may konkretong tulay sa ilog. Matagal na raw naririnig ng mga residente na may planong gawin ito. Pero hanggang ngayon, wala pa silang balita kung kailan ito sisimulan. Tinungo ng Reporter's Notebook ang opisina ng mayor ng Haro, Leyte. Na mayroong proposed plan of having a bridge crossing to Barangay San Pedro. Ang estimate ko, probably it would be implemented siguro maybe late this year, December. Sana pagtulungan ng DepEd at saka ng LGU, yung pagpapatayo ba ng mga tulay. So sa paggawa nun, hindi lang naman yung mga guro natin ang natutulungan, pati yung mga residente doon sa area. Pinuntahan namin ang Department of Public Works and Highways para alamin ang status ng request ng local government unit na makapagpatayo ng tulay sa San Pedro. Nag-propose pa lang po kami ng hanging bridge worth actually mga 5.5 million po yun. So, proposal pa lang po yun, sir. Hindi po namin alam kung maisasama ba siya sa FY 2020 na budget. Kailan naka-answer? Itinanong din namin sa Department of Education kung bakit hindi pa rin natatanggap ng mga guro sa San Pedro Elementary School ang kanilang hardship allowance. Kasi pinagkakasya lang natin kung magkano yung budget eh. For 2019, kapag napirmahan na ng DBM pati ng DepEd, yung guidelines ayon doon sa existing policy NBC circular, ilalabas na natin yung, i-release na natin yung special hardship allowance.